أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Magsimula na po tayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya po na natalakay natin kahapon, ay natapos na po natin ang mana ng mga anak at ang mga apo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, naunawaan po ninyo na mabuti yung tinalakay natin kahapon. At sa mga nanonood na mga mag-aaral, mga estudyante sa pagtuturong ito, huwag niyo pong kalimutan na isulat ang inyong mga napag-aralan, kasi hindi sa lahat ng pagkakataon meron po tayong internet para i-review ang ating pinag-aralan. At hindi ganun kadali na balikan yung video, kasi ang haba-haba po nung pag-aaral natin kahapon. So ngayon, lilipat na po tayo sa mana ng magulang. So nakita niyo po dito sa taas, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mana ng ama o ang lolo at ang lola. So ngayon, buksan niyo po yung Quran sa Surah An-Nisa. Hindi pa rin tayo nakakali sa verse 11. Hanggang ngayon ay nasa verse 11 pa rin po tayo. So babasahin ko po sa inyo, yung may mga Tagalog po dyan, buksan niyo po yung Quran ninyo nang makita po ninyo yung nilalaman ng aya na babasahin ko sa Surah An-Nisa, aya 11. Okay? So uunahin kong ipaliwanag sa inyo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggap ang dalawang magulang. Ito, ha? So ang tinutukoy natin dito mga kapatid, so yung magulang nung namatay. So unahin muna natin ang ama at saka ina. So dito, ito yung namatay, mayit. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, so malimbawa mayroon siyang dalawang magulang. Sa Arabic, ang ama is abun. Yan po ang Arabic ng magulang, ng tatay. Ang nanay naman po, nung namatay, ang tawag sa kanya ay Yung pong hindi po makaunawa ng Arabic. So ab dito, yan po yung ama. Yung po dito, yan po yung ina. So itong namatay, nakaiwan siya ng dalawang magulang. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan po muna natin ng kahulugan. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. So itong dalawang magulang, itong ama at saka yung ina nung namatay, ay tatanggap ang ina ng 1/6. Mamaya i-detalye ko po, bibigyan ko lang po ng kahulugan itong aya. Mamaya isa-isahin ko po. Then 1/6. Bawat isa sa kanila, sabi ng Allah, ay tatanggap ng 1/6 in kana lahu walad. Kapag itong namatay, kapag kayong namatay po, ay mayroon siyang anak. Mayroon daw siyang anak. Okay? So kapag kayong namatay, ay mayroon siyang anak, ay tatanggap ang bawat isa sa magulang nung namatay ng 1/6 at saka 1/6. So hindi po sila maghahati sa 1/6, kundi 1/6 po ang bawat isa. So yan po ang sinabi ng Allah. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Okay, so take note, kapag kayong namatay, mayroon siyang anak. Pag kayong namatay ay mayroon siyang anak. So ang
ang tinutukoy natin dito, ang anak ay lalaki o babae. Kasi anak eh. Pababa po yan. Ang tinutukoy natin dito, pababa. Anak, pababa. So natalaki po natin kahapon mga kapatid ha. Pababa. Yung mga magmamana na apo, kasama po sa tinutukoy ng Allah na walad. So yung mga naka-attend kahapon, alam nyo po kung sino po yung mga magmamana na apo. So kabilang po sila sa tinutukoy na anak pababa. Na magiging dahilan na yung magulang nung namatay ay parihong tatanggap ng 1/6. Kung walang anak, silipin nyo rin po kung may apo. Baka may apo po siya na galing sa anak na lalaki, pababa na po yan, lahat ng magmamana na apo ay magiging dahilan na yung dalawang magulang ay parihong magmamana ng 1/6. Okay, 1/6 po. May anak na babae o may anak na lalaki o may apo na lalaki o may apo na babae na basta magmamana, natalaki natin na galing sa anak na lalaki, ay kabilang din po yun sa kinukonsidera natin na nagiging dahilan kung bakit magmamana ang magulang, yung ama at saka ang ina ng 1/6 po. Okay, so yan po ang sabi ng Allah. So ulitin ko po yung tafsir ng ayah sa Quran. Wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Yan po ang tinutukoy ng Allah sa ayah. Okay. So ngayon, dudugtungan natin yung may mga hawak na Quran. Kung wala po kayong tafsir, wala po kayong kahulugan dyan, sundan nyo lang po ang binabasa ko. Ulitin ko, wali abawehi. At sa bawat isang magulang niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli wahidin minhum as-sudus, bawat isa sa kanila ay 1/6. Mimma taraka, kung ano ang kanyang naiwan naman, tatanggap sila ng bawat isa ng 1/6. In kana lahu walad, basta yung namatay mayroong anak, pababa po yan ang tinutukoy ha. So sana po naka-take note po kayo. Huwag niyo pong kalimutan ni take note. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ngayon, ang tanong, paano kung ang namatay ay walang anak? So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fali ummihi thuluth. So ang tatanggapin ng ina, okay? So tatanggapin ng ina. So ang magulang, ang ama dito ay hindi nabanggit. Ang binanggit ng Allah ay tatanggapin ng ina ay 1/3. Basta walang anak ang namatay at wala ring apo na magmamana. So take note, walang anak ang namatay at walang apo na magmamana. So ang tatanggapin ng ina ay 1/3. Unang kondisyon, walang anak, walang apo na magmamana. Focus muna kayo sa ina. Mamaya i-review natin. I-detalye ko po, isa-isahin ko po. Gusto ko lang po muna bigyan ng kahulugan yung ayah. 1/3 ang mamanahin ng ina. Unang kondisyon ng sabi ng Allah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. O ngayon, ang sabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung yung namatay, pero wala pa tayo sa kanya eh. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Ngayon sabi ng Allah, huwag sana kayo malito. Kapag daw yung namatay ay mayroong dalawang kapatid pataas. Mayroon siyang dalawang kapatid. Namatay siya na nakaiwan daw ng dalawang kapatid. Pataas po. 2, 3, basta hindi po bababa ng dalawang kapatid, lalaki man o babae na kapatid. Kapag daw yung namatay, bukod sa wala siyang anak, o mayroon siyang anak, tatanggap ng 1/6. Pero kung yung namatay naman, kahit na walang anak yan, pero may dalawang kapatid, pataas, 2, 3, 4, 5. So, ang mamanahin ng ina, hindi po 1/3. 1/6 pa rin. Pero, papaliwanag ko po muna sa inyo bilang pambungad muna. Dito nagkaroon ng opinyon ng ating mga ulama tungkol dito sa dalawang kapatid. Ano bang kondisyon ng dalawang kapatid na ito? Yung kapatid na magmamana o hindi magmamana, kahit na hindi magmamana. Okay. Ang pinakamalapit sa tama, mga kapatid, basta sa kondisyon na yung kapatid dito magmamana. Kasi kahit na may dalawang kapatid, pero hindi naman magmamana, hindi magmamana ng ina. So magmamana pa rin ng ina ng 1/3 kahit na may dalawang kapatid. Pero relax po muna kayo kasi darating tayo dyan sa dalawang kapatid na yan. Kung kailan sila magmamana at kailan sila hindi magmamana, tandaan nyo lang po yung ngayon.
para hindi po kayo malito pagka dumating na po tayo sa mga kapatid. Ulitin ko, kapag yung namatay ay walang anak at walang dalawang kapatid, kondisyon na magmamana, ibig sabihin kahit na may dalawang kapatid yan pero hindi naman magmamana, okay? O kaya mayroong kapatid pero isa lang yung kapatid, so hindi ikhwa yan, hindi plural. Ang sabi ng Allah kasi dito plural eh, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. So kapag walang dalawang kapatid na magmamana, take note nyo, at walang anak o apo na magmamana, ang mamanahin ng ina ay 1/3. Yan po ang sinabi ng Allah. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyah. So, bibigyan natin ng kahulugan yung ayat. Min ba'di wasiyah, bago niyo sabi ng Allah hatiin ang mana, ay pagkatapos ninyong maibigay ang last will, ang habilin nung namatay. Aw dayn, o ang kanyang utang. Bayaran niyo muna ang kanyang utang, sabi ng Allah, min ba'di wasiyah. Yusi biha, na kanyang itinagubilin, na naalala niyo po yung unang araw na tinuro ko sa inyo, na hindi po hihigit sa 1/3. So yun po ang ibibigay niyo na habilin lang, huwag niyo pong dagdagan. Ibigay niyo po muna yun. Sa kondisyon, hindi po tagapagmana ang tatanggap ng last will. And then bayaran niyo po muna ang kanyang utang. And then sa kanya po hatiin, ibigay niyo po ang 1/3 sa ina. Kapag kayong namatay, walang anak o apo na magmamana at wala ring dalawang kapatid na magmamana, ibigay niyo po sa nanay ang 1/3. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Pagkatapos na maibigay ang habilin, kung may last will ang namatay, kung mayroon, o ang kanyang utang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyah. So meron ditong sikrito, lataif. Bakit inuna ng Allah banggitin ang wasiyah kaysa sa dayn? Ibig bang sabihin, unahin ang last will kaysa sa utang? Dahil inunang banggitin ng Allah dito ang last will kaysa utang? Hindi. Ang tama po na pananaw, unahin po muna ang utang bago ang last will. Pero dito sa aya, inunang banggitin ng last will kaysa sa utang. Ang sabi ng ating mga ulama, kaya ito inunang banggitin ng Allah ang last will kaysa sa utang dahil upang last will na wag nilang pabayaan. Pero hindi nangangahulugan na last will muna bago yung utang. Hindi. Utang muna bago last will. Kung walang natira, wag nating last will niya kasi naubos na yung pera niya, yung kayamanan niya pambayad ng utang. So walang tatanggapin yung bibigyan ng last will. Ganun lang po kadali yun. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, hindi nyo alam kung sino sa kanila ang pinakamalapit sa inyo, ang may pakinabang. Hindi natin alam, kaya dapat maging makatarungan tayo. Faridatan min Allah. Ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga mana na ito na dapat nating sundin. Inna Allah kana aliman hakima. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tigib ng kaalaman. Hakima, siya ay ang ibig sabihin ng hakima ay siya ay tigib ng karunungan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nakuha natin yung kahulugan, yung aya ngayon, ididetali ko na po sa inyo ang mana ng ama at ina. Pagkatapos natin maibigay ang kanyang tafsir. So narito na po. Sisimulan na po natin. So tapos na po natin ibigyan ng tafsir ang aya sa 11, okay? So ngayon, ganito po. Unahin po muna yung ina. Paano po magmamana ang ina? So ang mana po ng ina, ang dito, ng namatay. Tapos, ito po yung namatay. Dito lang po umiikot ang mana ng ina sa dalawa. Una, ibigay muna natin sa ina ang 1/3. Okay? Kailan siya tatanggap ng 1/3? Kapag kayong namatay, wala siyang anak. At wala rin apo na magmamana. Okay? Tatanggap siya ng 1/3. Pangalawang kondisyon,
Dalawa po dapat ang kondisyon. At dapat magkasabay po itong dalawa na wala. Walang kapatid. Ang sabihin natin sa Arabic, kapatid is akh. Or okh, pareho lang po yan. Babae man o lalaki na kapatid, yung namatay. Ang akh po dito mga kapatid na mga mag-aaral, ang ibig po sabihin dito ay kapatid, kapatid. So ang dalawang kondisyon para magmana ang ina ng 1/3, okay, take note nyo lang, magtatanggap siya ng 1/3 sa dalawang kondisyon. Walang anak ang namatay o walang apo pababa. Walang magmamana dito lahat. Wala tayong matatagpuan na may magmamana dito. Natalaki na po natin yan. Kung sino yung mga apo na magmamana, wala po lahat yan. Pangalawang kondisyon, walang dalawang kapatid na magmamana. Okay? Walang dalawang kapatid. So, lagyan natin ng X to. Kahit na may kapatid na dalawa, hindi naman magmamana, 1/3 pa rin ang mana ng ina. 1/3. Okay? So, take note nyo lang. Ngayon, pangalawa, magmamana ang ina ng 1/6. Kailan siya magmamana ng 1/6? Kapag kayong namatay, mayroong anak na magmamana. Mayroong anak na magmamana. Ang tinutukoy natin dyan, kahit sinong anak, lalaki o babae, kahit anong kasarian, babae man o lalaki, o kaya may apo na magmamana. Walang anak, pero may apo pa rin na magmamana. Ang mana ng ina, 1/6. Mababawasan. 1/6 ang kanyang mana. Ulitin ko, kapag kang namatay, mayroong anak, o kaya mayroong apo, basta may magmamana dito lahat sa baba na makikita natin. May magmamana dito, apektado ang mana ng ina, 1/6 na lang. Okay? Pag wala yan, walang problema, silip naman tayo sa kapatid. Kung mayroon siyang dalawang kapatid na magmamana, lalaki man o babae, wala din po tayong titingnan dito na kasarian. Lalaki man o babae na magmamana dito, kapatid man sa ina, kapatid man sa ama, o kapatid sa dalawang magulang, o tinatawag nilang al-ikhwal al-shaqiqa o al-shiqqa, al-akhawat al-shaqiqat, al-ikhwa li-um, yun po, Arabic lang po yun. Kapatid sa ama, kapatid sa ina, kapatid sa dalawang magulang, basta may magmamana dito na dalawa, check natin, 1/6 ang mamanahin ng ina. Kahit wala to, basta mayroon pa rin doon, 1/6 ang mamanahin ng ina. So, dalawa ang kondisyon na dapat ninyong isaulo. Kailangan, wala itong dalawa, bago siya tumanggap ng 1/3. Pag may masilip tayo na mayroong isa dito, mayroon yan, o mayroon yan, may magmamana na dalawang kapatid, lalaki man o babae, isa na darating tayo dito. Basta, lang po, focus lang po kayo. Kung sino po yung mga kapatid na magmamana. 1/6 ang mana ng ina. Okay? Pag may anak, o may dalawang kapatid na magmamana, ay pag walang anak, walang apo, o kaya walang dalawang kapatid, o sabihin natin, walang anak, walang apo, pero ang kapatid niya, isa lang. Isa lang yung kapatid dito, isa lang. So, alam niyo kung magkano ang mamanahin kapag isa lang yung kapatid? Kahit na magmamana pa yan. Ang mana ng ina dito, 1/3 pa rin. Kahit na may kapatid yung namatay. Bakit siya magmamana ng 1/3? Kasi isa lang naman yung kapatid dyan . Kailangan kasi dalawa muna bago maging 1/6. Okay? Dalawa muna bago maging 1/6. So, dahil isa lang yung magmamana dito na kapatid, walang anak, walang apo na magmamana, so, ang mana ng ina, 1/3. Bakit? Hindi apektado, hindi nabawasan, kasi mayroong magmamana dito, isa lang naman. Pero kung naging dalawa yung magmamana dyan, 1/6 na lang ang mana ng ina. Okay? So, bago po ako lumipat sa ama, pa-comment po muna mga kapatid, comment lang po. Malinaw po ba yung mana ng ina? Ang tinutukoy natin dito magmamana, ang tinutukoy natin dito na anak, yung magmamana po kasi kung mayroon ditong apo, kung mayroon ditong apo na hindi magmamana, alam niyo po yun, kung sino po yung apo na hindi magmamana, yung apo na galing sa anak na babae. Kahit na mayroong apo dyan, pero hindi naman magmamana, huwag niyo pong pansinin. 1/3 pa rin ang mana ng ina. Kahit na may apo, pero hindi naman magmamana, huwag niyo pong pansinin. 1/3 pa rin ang kanyang mana. Ang tinutukoy natin dito, na makaka-apekto sa mana ng ina, kung ang anak o apo dito, sila yung mga apo na magmamana. Natalakay po natin kahapon yan. So, yung mga na-late po na hindi naka-attend, pwede po nilang i-review kahapon kung sino yung mga apo na magmamana. So, bago po ako lumipat sa mana ng ama, paki-comment po sa mga kapatid. Gusto ko po malaman kung naunawaan po ninyo yung mana ng ina. Paano po yung mana ng ina? Pa-comment lang po. Pa-comment lang po kung malinaw. Kailan magmamana ang ina ng 1/6?
kailan magmamana ang ina ng 1/3? Pa-comment lang po mga kapatid. Okay? Okay, malinaw kay Brother Abu Farhana. Sino pa po? Pa-comment lang po para malaman ko kung naintindihan. Ayaw ko po magpatuloy na talagang iniiwasan ko po yung nagpapatuloy ako tapos hindi pala naunawaan ng karamihan. So gusto ko lang po makasigurado na kumbaga tumatakbo yung pag-aaral natin tapos nalalaman ko po na naunawaan po ng marami. Pa-comment lang po kung naunawaan nyo po kung kailan magmamana ang ina ng 1/3 at kung kailan magmamana ang ina ng 1/6. So pa-comment lang po kung malinaw at wala po kayong tanong sa kanyang mana. So yung mga estudyante po, yung mga mag-aaral, pa-comment lang po kung naiintindihan po ninyo ang mana ng ina. Malinaw, okay? Medyo malinaw na at masusunod. Pero naguguluhan lang. Okay, Brother Yasser, ano yung naguguluhan ka? Okay, so medyo naguluhan si Brother Yasser sa mana ng ina. Okay, so ulitin ko ng isang beses pa. Ulitin ko ng isang beses. Okay? Ulitin ko ng isang beses para po sa medyo naguluhan. Okay. So tandaan ninyo, ang burahin ko lang po para hindi po malito yung mga mga nanonood. Ulitin ko yung mana ng ina, dalawa po. Dito po umiikot ang kanyang mana 1/6 at saka 1/3. Diyan po ang mana ng ina. Dalawa lang po ang mana ng ina. Kung hindi 1/6, 1/3. Dalawa lang po ang kanyang mana. So, unahin natin ang 1/3. Okay? Magmamana ang ina ng 1/3 kung yung namatay, ulitin ko, kung yung namatay walang anak. Pag walang anak, 1/3 ang mana ng ina. So, yung ina nung namatay, ang kanyang mamanahin, 1/3. Okay? Sa condition, walang anak yung namatay, at dapat wala ring apo na magmamana. Dapat wala ring apo. Yung apo dito, dapat po yung apo dito, wala rin. Kailangan wala, pababa, bago siya tumanggap ng 1/3. Yan, okay. So, una, walang anak at apo. Pero kung mayroong apo dito, pero hindi naman magmamana, wag nyo na pong pansinin. Kasi ang tinutukoy natin dito na anak at apo, yung magmamana po. Yan yung Adamul Far al-Waris sa wikang Arabic. Pangalawa, bago siya tumanggap ng 1/3, wala siyang kapatid. Okay? Na dalawa. Wala siyang kapatid na, ilan po? Dalawa. Kailangan po dalawa. Kailangan wala po yan. Kailangan wala po yan. Dalawang kapatid na magmamana. Kapag wala po yan, 1/3 pa rin sa kanya. So, dalawa po sisilipin ninyo bago nyo bigyan ng 1/3 ng ina. Dalawa pong sisilipin nyo. Silip kayo sa anak pababa, silip din kayo sa kapatid. Kung meron dalawang kapatid, apektado ang mana niya, mababawasan. Kung meron siyang anak o apo, apektado ang mana niya, mababawasan. Pero dahil walang anak, wala ring apo na magmamana, wala ring dalawang kapatid na magmamana, kahit na may kapatid, kung isa lang, 1/3 pa rin, 1/3 pa rin. Isa lang malinaw And then, ngayon, kung mayroon isa dito sa kanila, mayroong anak, o kaya mayroong apo, kahit saan dyan, mayroong anak na magmamana, o apo na magmamana, ang mana ng ina, mga kapatid, 1/6 na lang. Basta mayroon tayong makikita na magmamana, tandaan nyo lang po yan, take note lang. Basta may magmamana na anak, o may magmamana na apo, 1/6 ang mana ng ina. Okay, sabihin natin wala yan. O, silip naman kayo dito sa kapatid. Pag mayroon dyan dalawang kapatid pataas na magmamana, 1/6 pa rin. Apektado pa rin ang mana niya. Mababawasan pa rin. So, magiging 1/6 na lang ang mana ng ina kapag kasinilip natin na mayroong dalawang kapatid ang namatay na magmamana na dalawa. So, apektado, 1/6 pa rin ang kanyang mana. So, dalawa pang sinisilipan natin. Anak, apo, pababa, o kaya kapatid ng namatay. Pag wala po yan lahat, 1/3. Okay? Pag mayroon kayo makikita dyan na magmamana,
dalawa dito o kaya ay apo o anak, 1/6 na lang. Okay? So, isa lang malinaw. So, comment po para malaman ko kung may malinaw po. Brother Yasir, naintindihan? Baka comment lang po kung malinaw po yung tinalaki ko po ngayon. Mas mainam na yung sigurado kaysa magmamadali ako mag-lecture. Hindi naman tayo magkakaharap eh. So, pa-comment na lang po kung malinaw. Kung kailan magmamana ang ina ng 1/6, kailan magmamana ang ina ng 1/3. Pa-comment lang po kung naintindihan, malinaw. Kahit anong comment lang po, basta malaman ko po na naunawaan po ninyo. So, mayroon na po nag-comment kanina mga malinaw. So, si Brother Yasir, Brother Yasir, kung nandyan po kayo, nasunod nyo po ba yung aking binanggit kung paano po ang mana ng ina? Okay, alhamdulillah. Okay, so ngayon malinaw na po kung kailan magmamana ang ina ng 1/6 at kailan siya magmamana ng 1/3, i-take note niyo po yan. So, buburahin ko na po Ngayon, lipat tayo sa mana ng ama. Sa mana ng ama. Kung sa wikang Arabic, i-Arabic natin kasi para mas madali. Ama, ab. Okay, ab. So, ngayon, dadako tayo sa mana ng ama. So, ang mana ng ama mga kapatid, tatlo po. Tatlo po ang mana ng ama. So, tingnan nyo Nag-iisa po sa faraid. Nag-iisa sa faraid na nagmamana ng tatlong situation. Ama lang. O na pinagsasabay niya yung dalawa. Una, magmamana siya ng 1/6 lang. Okay? Unahin natin. Una, magmamana siya ng 1/6 lang. Kailan yun? Kapag kayong namatay, itong ama, magmamana siya ng 1/6. Okay? Kapag kayong namatay, mayroon siyang anak na lalaki. Ibn. Malinaw? Kapag kayong namatay, mayroon siyang anak na lalaki. Ang mana ng ama, ano po? 1/6. Kung walang ibn, silipin din natin sa apo kung mayroon ding ibn o ibn. Basta puro lalaki. Bimahdid dhukur. Kailangan puro lalaki. Lalaki, kung wala, silip naman kayo sa baba. Pag mayroon pa, wala pa rin lalaki, silip pa rin kayo sa baba. Kapag mayroon po kayo matatagpuan na lalaki, mana ng ama, 1/6. Tingnan nyo lang po yung anak. Lalaki lang po, kayo tumingin. Pag walang anak na lalaki, silipin nyo kung may apo na lalaki. Basta sa kondisyon na magmamana. Kasi mayroong apo na lalaki na hindi naman magmamana. Hindi po yan ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin, apo na magmamana. Okay? So ngayon, kapag mayroong anak o apo na magmamana, kahit walang anak na lalaki, pero mayroong apo na lalaki na magmamana, na galing sa anak na lalaki, 1/6 lang ang mana ng ama. So, isa-isay natin So, malinaw po. Ang mana ng ama, 1/6. Kapag kayong namatay, may anak o apo na magmamana na lalaki. Okay. Pangalawa. Magmamana ang ama ng 1/6 plus asaba. Diba? Sabi ko po, nung mga nakaraan, na yung asaba, sa kanya mapupunta ang matitira pagkatapos hatiin. Okay? So, kailan siya tatanggap ng ganito? So, ulitin ko mga kapatid, sa faraid, sa kaalaman, sa mana, nag-iisa lang po sa faraid ang pinagsasabay niya ang dalawa. Okay, kaunting kaalaman. Nag-iisa lang po sa faraid ang pinagsasabay niya ang dalawa. Pinagsasabay niya ang fard, tukoy, plus hindi tukoy, asaba. Sino yun? Tanging ama lang ang nakakagawa niya sa faraid. Na tatanggap pa siya ng 1/6 plus tatanggap pa siya ng matitira. Sino yun? Ang ama. So, kailan mangyayari yun? Kapag kayong namatay, itong namatay, ay nakaiwan siya ng anak na babae. Kuha nyo. So, review. I-post nyo ngayon.
Magkano ang mana ng ano dito? Bint? Patingin ang comment nyo. Magkano ang mana ng bint dito, yung anak na babae? Magkano po ang mana niya? Pa-comment lang po. Pa-type lang po ng sagot. Magkano ang mana ng bint dito? Gusto ko po makita ang inyong sagot. Sa mga mag-aaral, paki-comment lang po. Magkano po ang mana ng bint? Nakatulog na yata yung mga nanonood. Baka iniwan nyo na ang cellphone nyo, ha? Magkano po ang mana ng bint dito? Nasaan na po kayo? So baka naghang itong ano ko. Magkano po ang mana ng bint? Naghang ba? O kahapon aktibo yung pagsagot. Mga kapatid na mga mag-aaral, magkano po yung mamanahin ng bint? Yung dito, yung anak nung namatay na babae, magkano po yung mamanahin? Pa-comment lang po sa sagot. Nanko. May mali na sagot. Hindi po 1/3. Bakit 1/3? Hindi po yata nakatin si Sister Nov Davao. O, ang tamang sagot, 1/2. Hindi po 1/3. Ang kanyang mana, bakit naging 1/4 na? Brother Muda, hindi niyo po na-follow yung kahapon? Kapag kayong anak na babae, mag-isa lang, ang tamang sagot ay 1/2. Yung sumagot ng 1/4, mali po yun. At saka yung sumagot ng 1/3, mali rin po yun. Ang kanyang mana dito ay 1/2. So, ang mana ng anak na babae dito ay 1/2 po. Hindi po 1/4 at hindi po 1/3. Sister Nov, hindi po 1/3. Sister Nov, hindi po 1/3 ang kanyang mana, 1/2 po ang kanyang mana. So, siguro hindi po kayo naka-attend kahapon. Okay. So, ngayon, tatanggap ng 1/6 plus asaba, sa kanya pa yung matitira kapag kayong anak nung namatay ay babae. Kapag walang babae sa anak, silipin nyo po. Okay? Bin to even. Siyempre, kailangan patay na yan, ha? Kasi alam nyo na yung dahilan kung bakit wala dapat even. Kasi kung may even, 1/6. Bin to even. Kailangan may babae na magmamana sa baba. Apo. Apo na magmamana o anak na magmamana na babae o apo na babae na magmamana. Ang mana ng ama, 1/6 plus asaba. 1/6 plus asaba. Malinaw po? So, paano yan? Okay, bibigyan natin ng ano ng table. Halimbawa, yung ama plus bint. Tingnan natin, ha. Kung paano paghati natin ng kanyang mana. So, magkano po yung pera na nakasanayan natin na ginagamit natin palagi? 150,000 pesos. So, magkano po yung mana ng ama? Kasi meron pong anak na babae ang namatay. Ang kanyang mana po, di po ba? 1/6 plus asaba plus baki. Lagyan natin ng ba. Ang ibig sabihin ng ba kasi, sa kanya yung matitira. Asaba. Bint, magkano po? 1/2. Okay? So, ganyan po. So, tingnan nyo po na mabuti. So, ngayon, magkano po yung kalahati ng kalahati nung 150,000? So, tatanggap ang babae, anak na babae ng 75,000. Tama po ba? So, ang 1/6 ng is 25,000. Tama po ba? Nakita nyo po? So, magkano po natira sa 150,000? May natirang 50,000. Tama. So, yun po yung tatanggapin ng ama na asaba. Plus 50,000. Okay, nakuha po ninyo. So, ang total na tatanggapin ng ama, 75,000. Tapos, yung
anak na babae, 75,000 kasi kalahati lang na 150,000. Yun namang ama, tatanggap siya ng 25,000 ng 1/6 nung 150,000 plus sa kanya pa yung matitira. So, saan napupunta yung matitira na 50? Ibibigay pa rin natin sa aba. Bakit? Tatanggap siya ng 1/6 plus matitira as aba. Okay? So, malinaw po mga kapatid kung paano po ang pagtanggap ng ama ng 1/6 plus asaba. Tatanggap siya ng 1/6 plus asaba kapag kayong namatay, ang anak niya ay babae lang na magmamana. O pababa, o apo na babae lang na magmamana. Basta puro babae lang. Pag may makita kayo at masilip kayo doon sa anak nung namatay o apo nang namatay na puro babae. Basta kahit gaano sila kadami. Basta may babae dito sa baba na magmamana lang. Babae lang. Automatic, dalawa ang mana ng ama. 1/6 plus asaba. Plus asaba. Kung may matitira sa kanya, kung walang matitira, ganun kadali, wala. At least, mabigyan natin siya ng 1/6 plus asaba, sa kanya yung matitira. So, 1/2. Okay? So, ganun lang po kasimple. So, ngayon, papalitan natin. Pangatlong paraan ng mana ng ama, situation na mana ng ama, pangatlo, magmamana siya ng asaba lang. Okay? Magmamana siya ng ano po? Asaba. Ibig sabihin, sa kanya lang yung matitira. Nakita nyo yung pangatlong paraan ng mana ng ama? Ang kanyang mamanahin, asaba. Ang tawag sa ama dito, asaba bin nafs. Asaba bin nafs. Kagaya rin po nung anak, asaba bin nafs na lalaki. Sa ama, ginagamit din po natin ang salitang asaba bin nafs. Ibig sabihin, sarili lang niya, tatanggap na siya ng wala na siyang, hindi na niya kailangan ng kasama. Tatanggap siya ng matitira. So, pangatlong situation, tatanggap siya ng asaba. Sa kanya ang matitira mula sa mana pagkatapos hatiin. Kung walang tagapagmana, siya lang ang tagapagmana, sa kanya lahat ang mana. Yan po ang tinutukoy sa asaba. Kailan mangyayari ito? Kapag kayong namatay, walang anak, walang apo. Nakuha? Walang anak, walang apo na magmamana, wala lahat dito. Malino po? Tatanggap siya ng asaba. Walang anak, walang apo, lahat wala. Walang tagapagmana sa baba. So automatic bibigyan natin sa ama ang asaba. Sa kanya ang matitira sa mana. Sa kanya ang matitira sa mana. Lahat. Basta walang wala, asaba lang. 1/6 lang pag may lalaki dito. 1/6 plus asaba pag may babae lang. Asaba lang pag wala lahat. Wala lahat, asaba lang. Sa kanya lahat yung matitira. Asaba bin nafs. Okay? Paano pag dalawa ang anak na babae? Sister, sino yan? Si Brother Damir? Aldamir. Pasensya na po mga kapatid. Pasensya na po mga kapatid. Yung mga bagong pasok po ngayon, alam ko hindi po kayo makakahabol kapag ngayon lang po kayo pumasok. So yung mga bagong pasok po ngayon ng mga mag-aaral, mag-follow na lang po kayo ngayon. Kasi yung mana po ng anak at apo tapos na po namin kahapon. Yung mana po ng anak at apo tapos na po kahapon. Isang babae, 1/2. Dalawang babae, 2/3. Pag magkasamang lalaki at babae, asaba bil ghair. Pag lalaki lang, anak na lalaki, asaba bin nafs. Tapos na po yan. Sa gustong i-review, gustong malaman kung paano po bibigyan ng mana ang anak at apo, balikan nyo po yung video namin kahapon. Nasa aking page po. Dito po sa page na to na ginagamit ko. Okay? So, alam ko po na hindi po ninyo na pag-aralan. Gaya po ni Brother Aldamir, ibig sabihin hindi po kayo naka-attend kahapon. Kaya ganyan po ang tanong nyo. Kaya pasensya na po, mahirap po na ibalik ko pa po. So, sayang yung araw na binibilang natin. So, wala po kang mapapayo sa inyo. I-follow nyo na lang po itong pinag-aaralan natin ngayon. Then, para malaman nyo po paano po yung mana ng anak at apo, buksan nyo lang po yung video natin kahapon. So, yun lang po may papayo ko. Okay. So, bago po ako lumipat, gusto ko lang pong tanungin. Naintindihan na po ba ang mana ng ama, kailan siya magmamana ng 1/6, kailan siya magmamana ng 1/6 plus asaba, at kailan siya magmamana ng asaba? Pa-comment lang po.
Gusto ko pong makita ng comment nyo na naunawaan nyo po kung kailan siya magmamana sa tatlong to. Pa-type lang po ng comment na malinaw. Una-unawaan. Gusto ko pong makita ang inyong comment. Pa-comment lang po. Hindi po ba kayo naguluhan? Naunawaan niyo po ba paano po ang mana ng Ama? Okay, so Brother Kadapi, alhamdulillah, malinaw po. Okay, alhamdulillah. Ano daw? Alhamdulillah na po. Okay, alhamdulillah na si Brother Kadafi na naunawaan. Si Brother Nasruddin naunawaan. Okay. Meron pa po bang magko-comment na naunawaan? Okay, alhamdulillah. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tanong mula sa Ama at Anak. At ang makakasagot lang dito, yung nakakumpleto ng pag-aaral. Kasi yung mga ngayon lang pumasok, sigurado po kayo na hindi niyo po talaga masasagot tong tanong kapag ngayon lang po kayo pumasok. Kaya naunawaan ko po kung hindi po kayo makakasagot kasi hindi po masasagot pag wala po kayong background kahapon o walang pinag-aralan dati sa parain. Ngayon, ito po ang tanong. Mayroong bint to even. Sagutin niyo po ah. So, magkano po ang mana ng bawat isa? Gusto ko lang po masigurado bago tayo lumipat. Iba master niyo po muna to. Mayroong anak na babae, mayroong bint to even, apo na babae galing sa anak na lalaki, apo na babae galing sa anak na lalaki, at saka ama, anong namatay. Magkano po ang mana ng bawat isa? Ilagay niyo po, then hatiin niyo po yung 150,000. Pa-comment po, patingin po ng sagot niyo. Kung talagang naunawaan niyo po, patingin ng sagot. Lakihan ko baka mamaya hindi makita. Lakihan ko po, baka mamaya hindi nakikita. Binton. Binto even. Binto even. At saka ab. Okay, magkano po ang mana? Patingin nga ng sagot nyo. So habang sumasagot kayo at habang nagkukwenta, kunin ko muna yung cellphone ko kaya wala akong calculator. Hindi ako magaling sa math eh. Ano yung tanong? Start. Ang tanong, magkano po ang mana ng bint? Anak na babae? Bint to even, apo. Apo na babae galing sa anak na lalaki. Bint to even, apo na babae galing sa anak na lalaki. Ibig sabihin, dalawang apo na babae at saka at saka ama. So, magkano po yung mana? Magkano po yung mana? So, abangan ko habang kinukwenta ninyo.
Dito muna ako sa cellphone ko tumingin para masigurado kung ano. Mas mabilis ko makita. So, hihintayin ko po ang inyong sagot. Ang tanong, bint, isang anak na babae. Dalawang apo na babae galing sa anak na lalaki, bintu Ibn at saka Ab. So, pakilagay po ang inyong sagot para malaman ko at masigurado ko na talagang naunawaan ninyo ang natalakay natin ngayon. Patingin ng inyong sagot. Yung namatay, nakaiwan siya ng anak na babae, dalawang apo na babae, at saka isang ama. Nakaiwan siya ng kanyang ama. So, ipakita ninyo ang inyong sagot. Ang perang paghahatian, 150,000. 150,000 ang pera na paghahatian. Sa mga kapatid na ngayon lang dumalo, wala pong problema, manood kayo ngayon, focus lang po kayo, and then balikan nyo po yung, kasi pang-apat na araw na po namin ngayon sa nag-aaral ng Faraid. At inshallah subhanahu wa ta'ala, kahit ito lang, yung mga natalakay natin, pwede na kayong makasagot sa Faraid. Pwede na kayong tanungin sa Faraid, basta yung napag-aralan lang natin. Pwede na kayong tanungin tungkol sa batas ng paano hatiin ang mana. So, at least meron na kayong background. Basta yung natalakay lang natin, wag lang kayong lalabas doon. Yung mga hindi pa natin natalakay, so ibang usapan na po yun. So, hinihintay ko pang inyong sagot mga kapatid. Sino kaya makakasagot dito? Mukhang nahirapan kayo. Kahapon ang daming mabilis sumagot. Ngayon, medyo nalito na. Kumalma yung comment ngayon. Kumalma yata yung comment. Anong nangyari sa inyo? Bakit humina ang comment ngayon? Anong nangyari sa inyo? Hindi ba kayo nag-review? Nasaan na yung mga ahlul faraid? Ayun na, antum ya ayyuhal abtal. Masya Allah. Mas nauna pa si Yasnia. Asan kayo guys? Mga brothers, natalo kayo ng babae? So, si Yasnia, ang sagot niya, ang bint daw, bibigyan ng 1/2. Okay? So, pangalawa, bibigyan yung bintu Ibn ng 2. So, teka lang. Sister, sana isahin ko muna. Check ko muna yung kay Yasnia. Sister Yasnia, then, Sister Yasnia, 150,000 lang po yung pera. 150,000 lang po yung pera. Check nyo po na mabuti. Ang pera po ay 100 Asa ba? Okay. Alam nyo, mayroon akong si Sister Yasnia, kulang po ang inyong sagot. Si Omar Ibn Maryam, 1/2, 75,000. Bintu Ibn, 1/6. Okay. So, yan. Masya Allah. Okay. Si Brother Abdul Hamid Moreno, kalahati. Then 1/6 para sa apo na babae. Then 1/6 plus. Okay. Masya Allah. Si Brother Arif, 1/2. 75,000. Okay. Sa apo. 1/2. Okay. So, magkano sa kanila? Bakit ganyan, Arif? Bakit 6,250 yan? At ang ama, 6 at ang review, Brother Arif. Review. Mag-review ka, Brother Arif Saidi. Medyo, hindi na intindihan. Kumplituhin mo, Brother Nasruddin Maulana, ang sagot. Hindi po ganyan ang pagsagot. Complete po. Ang pagsagot. Kasi, kilig ka sa. Kaya kasugat ka, saan ka ba? Bint 1/2. Bintu Ibn. Bintu Ibn, Abu Farhana. Double check mo yung bakit 6,000? Bakit ganyan? Bakit 6,000 to 50? Double check ang sagot.
Minsan tama yung sagot ninyo, pero bakit pag pera na hindi nyo na alam? Bakit paghahati nyo na yung pera, magagalit sa inyong pamilya? Bibigyan nyo ng 1/6, tapos pag pera na, mali na yung bibigay nyo? Hindi pwede yon. Wala yung dalawang apo? Nasruddin Maulana, double check ang sagot. Hindi po yan ang sagot. 1/6 plus asaba. Brother Ismail Guri, brother, then 1/2, then Pinto Ibad. Brother Ismail Guri, ang gusto kong sagot, detalyado po. Pakilagay po yung pera. Pakilagay po yung pera. Hindi po sapat yung lagay mo lang 1/6 plus asaba, then 1/2, then lagay mo ng 75k, tapos kulang na yung iba, hindi mo binigyan ng pera. Gusto ko po makita yung pera. Tingnan nyo yung iba, tama yung sagot, pero nung hatiin na yung pera, mali naman yung binigay. Dapat tutugma po lahat. So, ang kasalukuyan po na nakasagot ng tama sa lahat ng nag-post, itong si Sister Yasnia, meron po, i-review nyo po, meron po kayong mali. Si Brother, si Brother Omar Ibn Maryam, ang kanyang sagot ay excellent, perfect po. Tama po. Tama po si Omar. Mashallah, congratulations po kay Omar. Mashallah, naunawaan po. Si Brother Abdul Hamid, ganun din po, tama din po ang kanyang sagot. Pero itong si Brother Arif, mali po ang sagot. Teka lang, Brother Arif, dalawang apo, 1/6, then 1/2. Mali po ang sagot, mali po. Si Brother Arif. Double check. Nasruddin, kulang ang sagot. Abu Farhana, tama na sana, pero nung hatiin mo na yung pera, bakit ganyan yung perang lumabas? Hindi ko alam, bakit mo ganun nangyari sa pera mo. Yan, 1/2, then 75, then 1/6, then ayun, natumbok mo rin, Brother Abu Farhana. Congratulations po kay Brother Abu Farhana. Asa babinap sa ama, Ustad ang tira. Hindi yan ang gusto kong sagot, Brother Arif. Ulitin mo. So, Nasruddin, kulang po ang sagot eh. So, medyo kulang po yung mga sagot. Kulang po yung mga sagot. So, ulitin ko, tatlo lang po, ang nakatama lang po sa sagot sa tanong ko ay si Abu Farhana. Si Ismail Guri, pakidetali po ang sagot. Pakidetali ang sagot. Pakidetali, kulang na lang sa iyo, i-detali mo ang sagot mo. So, congratulations kay Abu Farhana dahil siya ay, pagkatapos niyang ituwid ang kanyang mali, ay natumbok niya rin. Si Abdul Hamid, tama ang kanyang sagot. At saka si Omar Ibn Maryam, congratulations, tama rin ang sagot. Si Sister Yasnia, double check niyo po ang inyong sagot. Paki-double check po ang sagot. So, yun lang po ang kasalukuyan na nakita kung tama ang sagot. So, sa 75, then dalawang kitag 12,500, then ang yan, okay, alhamdulillah. So, tama, silipin ko nga yung sinabi mo kanina. Ang sabi mo kanina, 1/6 plus asaba. Tama. So, si Brother Ismail Guri, congratulations po, mabruk. So, tama po ang sagot. Tama po ang sagot ni Ismail Guri. So, yung iba, mali ang sagot. Mali ang sagot ni sino? Nasruddin Maulana. Si Brother Arif, mali din ang mali. Si Sister Yasnia, double check mo ang sagot. Brother Arif, double check mo ang sagot. So, yung iba, medyo tumahimik. Okay, tingnan natin ang sagot ni Ismail Datu Imam. Ismail Datu Imam, ang kanyang sagot ay 1/2, so 75,000. So, ang apo na babae, tatanggap so tag 12 each. So, ang ama plus tumpak. Mashallah. Perfect. Congratulations na mabruk kay Brother Ismail Datu Imam. Tama po ang inyong sagot. So, ang tanong ko dito, bakit yung iba hindi pa rin naunawaan? So, hindi pa ba naintindihan yung yung mana ng ama? Paano po bibigyan ng ama ng mana? Okay. So, mahirap mag-type na mamali. Okay. So, bago nyo i-send, i-kuha nyo muna. Check nyo muna na mabuti bago nyo i-send. So, ang babae, 1/2, 75. Okay, 1/6, 25. Okay, okay, mashallah, Kadafi. Tumpak ang iyong sagot. Kahit na hindi masyadong malinaw yung mo. Pero alam ko yun ang sagot mo.
So, Brother Kadafi, congratulations po kay Brother Kadafi Kalugay Sulaiman. Mabruk sa sagot mo. Tama po ang sagot mo. Kasi dalawa ang babae na apostad, kaya hatiin ang 12. Bakit 12? Bakit 12,000 Brother sa Arif? Saan mo nakuha ang 12,500? Check mo nga kung 12,500 bang sagot. Magkano bang mana nila? Sa 150,000 ba, 12,500 ba ang kanilang pera? Natatanggapin? At yun ang hahatiin nila masyado. Tama yung sagot mo, pero mali ang pagbigay mo ng pera. Hindi pwede yon. Sa faraid, hindi pwede na magkamali tayo sa pagbibigay ng pera. Kahit na tama yung sagot, tapos pag hinati natin, mali po yung bibigay natin, hindi po pwede yon. Dalawang abo na babae, tag 12,000. Tama po. Tama yon. Okay. So, ngayon, review muna. Review po natin. Next na tanong. Okay, ay sasagutin pala natin bago natin pala sasagutin natin. Bint to Ibn at saka bint to Ibn at saka ng Ab. Tingnan nyo na mabuti yung mga nagkamali ng sagot. Okay, tama, alhamdulillah. Okay, so bint dito is 1/2. So ang bint to Ibn, tatanggap sila dalawa ng 1/6. Okay? Alam natin yan, takmilat al thuluthain para makumpleto ang, di ba? Para makumpleto ang 2/3. So yung mga nakapag-aral kahapon. So para makumpleto ang 2/3, so ang tatanggapin dito ng dalawa, ito po 1/2. Ito pong dalawa dito, tatanggap sila pareho ng 1/6. Yung bint to Ibn, tatanggap po ng 1/6 para makumpleto pang 2/3. Bali yung ama dito, nasabi ko po sa inyo na kapag yung namatay mayroon siyang anak na babae o basta babae lang, walang lalaki, ang kanyang mamanahin ay 1/6 plus asaba plus natitira. Di po ba? Yan po ang sinabi ko. So ngayon, ang mangyayari po ngayon, so ang mamanahin ng ng babae dito ay 75,000 kasi yan po ang kalahati ng 150,000. Tama po. Yan po ang kanyang kalahati. So ang 1/6 ng 150,000 ay 25,000. So ang hahatiin nila sa dalawa yung 25,000. So magkano po ang bawat isa? Ang 1/6 po ng 150,000 ay 25,000. So paghahatian po nila yung 25,000, so magkano po sa kanila? Tag 12,500 po ang bawat isa sa kanila. 12,500 po. So magkano po yung ama dito, yung Ab? Dahil nga po siya itatanggap ng 1/6 plus asaba kasi po ang anak nung namatay ay puro babae lang. So tatanggap siya ng 1/6. So ang mana niya is 25,000 plus magkano po ang natira? So dito po 75,000 plus 25,000 is 100,000 plus 25,000. May natira po na 25,000. So plus 25,000 po. Sa kanya po kasi matitira. So ang total na tatanggapin ng ama ay 50,000. 50,000. So inshallah po naintindihan po. Take note lang po, pakisulat lang po sa mga medyo nalito po. Ganito po ang tamang sagot. 1/2, 1/6 kay Sister Yasnia. Kanina medyo nalito. 1/6 plus asaba po ang mana ng ama dito. 1/6 plus asaba. Okay? Dahil ang anak nung namatay ay puro babae. Okay, next na tanong. Bago tayo magpatuloy kasi gusto kong isiguraduhin na alam niyo yung sagot. Okay, tingnan ko nga. Magkano po ang mana ng dalawa? Ama at saka ina? Patingin po ng sagot nyo. Silipin ko nga. Magkano po yung mana nila? Yung dalawa ng magulang, ama at saka ina? Tingin ng sagot. Ama at saka ina. Magkano po ang mana? Magkano ang mana ng ama? Magkano po ang mana ng ina? Mula sa 150,000. Pasilip po ng inyong sagot. Magkano ang mana ng ina? Magkano po ang mana ng ama?
Okay, start na po. Paki-post po ang inyong sagot. So, ang mana ng... Dalawa po yung magmamana. Bigyan nyo po agad ng pera. Katulad po yung pagsulat ninyo. Kumplituhin nyo po. Dito ko makikita kung talaga naintindihan nyo o nalito talaga kayo. Kasi pag hindi nyo natamaan yan, mari-review na naman natin. At walang problema na i-review natin. Normal po yan. Okay lang po. Basta po maintindihan lang po ninyo. Hindi naman po problemang ulit-ulitin natin. Kasi mahirap naman po talagang faraid eh. Pakilagay po. Detalyado po. Pakilagay po. Pera at saka magkano. Huwag po ganyan. Katulad yung ginawa nyo kanina. Nasrudin pati pera po pakilagay. So ang sagot nyo po, Nasrudin, mali po yan. Mali po yan. Mali po ang sagot. Okay? Tapos, Brother Abdul Hamid, kulang po ang sagot. Dalawa po ang tinatanong ko, at saka ab. At saka ab. Nanay nung namatay at saka ang kanyang ama. Nanay nung namatay at ang kanyang ama. Yan po ang kanyang naiwan. So sila po yung maghahati ng mana. So magkano po ang bawat isa at magkano po ang pera? 1/6. Naka. Hindi talaga naiintindihan. Walang problema, ulitin natin. Brother Arif, hindi niyo po naintindihan ng sagot. Hindi po yan ang tamang sagot. Napakalayo. Kaya tinanong ko kayo kanina kung malinaw. So, nagbigay ako ng tanong ngayon para ma-sure ko kung talagang naunawaan talaga ninyo. So, ibig sabihin dito, hanggang ngayon, mayroon pa rin hindi nakaunawa. So, dalawa po bibigyan nyo ng mana. Magkano po ang mana ng ina at saka ama nung namatay? Magkano po? Mali po ang sagot nyo, Brother Arif Saidi. So wala pa po ako nakikitang sumagot ng kumpleto. 6. Mali rin po, Brother Ismail Guri. Mali rin po ang inyong sagot. So, may problema sa ano natin, sa pagpapaliwanag kung ganun. Mali rin po ang sagot, Brother Ismail Guri. 1/3 ang ina at ama asaba. Masya Allah. Okay, so mayroon na po ako nasilip na tumumpak ang kanyang sagot. Meron na po ako nakita na tama ang kanyang sagot. Okay, so walang kopyahan ha. Hey, Gabriel Tarathanto, mali po ang sagot, hindi po ganyan. Ay, teka lang, bakit may 1/4 na dyan? Wala naman akong binanggit na 1/4. Brother Gaddafi, hindi pa po ako nakapagbanggit ng 1/4. At saka bakit may 1/2? Saan niyo po nakuha ang 1/2? Hindi ko po nabanggit ang 1/2 sa tatay ha? Hindi ko po nasabi yan. Isa lang po nakita kong sumagot ng tama, isa pa lang. Isa pa lang ang nakita kong sumagot ng tama. Tingnan nyo, nalito na kayo. 1/3 ang mana ng ano? 1/6 asab. Ano yan? 1/6 muda. Sayang. May mali. Mali ang sagot. Double check muda. Mayroon akong binanggit kanina na condition. tatlo ang mana ng ama. Tandaan nyo lang yung mana ng ama. Hindi po lalabas sa 3. 1/6 plus asaba at saka asaba. Hindi ba binanggit ko yon? 1/6. Then mayroon siyang mana na 1/6 plus asaba at saka mayroon siyang mana na asaba lang. Abu Farhana, okay, masya Allah. Ama yan, ama yan, hindi yan iban. So, ngayon, congratulations po. Congratulations, mabruk sa dalawa na sumagot ng tama. Si Omar ibn Maryam at saka si Abu Farhana Lampatan. So, sila pong dalawa ngayon ang kasalukuyan nakita ko nakasagot ng tama. Okay, Abdul Nasir Asaba. Okay, so tama yung sagot. Kaya lang di mo lang nilagay. So, okay na. Tama yung sagot ni Brother Abdul Nasir Ahad. Tama ang sagot. So, 3 na po ang nakatama
nakasagot ng tama. Okay. So si Brother Abdul Nasir, si Brother Abu Farhana, si Brother Ibnu Maryam, ang nakita kong tama ang kanilang sagot. Ikaw, Brother Nguda, sayang, tama sana yung binigay mong pera, pero mali ang binigay mong sa faraid. Yung binigay mo sa kanila, mali yan. Kahit na tama yung pera, kung mali pa rin ang mali pa rin yun. Dalawang tao lang yan. Tapos nalito pa kayo. Nakalimutan nyo ba? Kailan magmamana ang ina ng 1/3 at 1/6? Kailan magmamana ang ama? Asaba? 1/3. Okay, mashallah. Tumpak. Congratulations, Brother Gabriel Tanto. Tanto. Tama po ang inyong sagot. Kaya lang, hindi nyo po binigay yung pera. Dapat ibigay nyo rin yung pera para makita rin po ng inyong mga classmates kung paano po nakuha yung pera. 150, asaba 150. Okay, alhamdulillah. Congratulations, Brother Abdul Hamid Morino. Tama po ang inyong sagot. Okay. Nasaan na yung mga classmates, mga kapwa, mga mag-aaral? Nasaan na ang inyong mga sagot? Brother Ismail, 1/3, asaba. Okay, congratulations kay Brother Ismail. Imam, tama po ang inyong sagot. Congratulations din po sa inyo. Okay. So ngayon, sino yung mga hindi nakasagot ng tama? So kailangan kong ipaliwanag yung sagot at ma-review muna sa inyo ulit sandali, ha? Medyo nalito yung iba. So ngayon, sasagutin ko po mga kapatid, sasagutin ko na po. So ang tamang sagot, 1/3. Hindi ba sinabi natin, tatanggap siya ng 1/3 kapag walang anak yung namatay? Wala namang anak dito na nakalagay. Walang anak, walang apo, walang kapatid. Blanco po yung yung tanong. Yung walang anak yung namatay na lalaki at babae. Di ba sinabi natin na pag walang anak na lalaki at babae, automatic ang tatanggapin ng ama asaba. Sa kanya po yung matitira. Asaba. Asaba bin nafs. So sa kanya po yung matitira. So simple lang. So 1/3. Okay, so ang kanyang mamanahin ay 50,000. So magkano yung matitira nung nanay after niya makuha yung magkano yung mamanahin niya after niya makuha yung 1/3? So ang matitira ay 100,000. So 100,000 mapupunta po sa ama. So yan po ang tamang sagot. So lahat ng sumagot nito, congratulations po sa inyong lahat. So tama po ang inyong sagot. Hindi po 1/6 plus asaba, Brother Muda. Hindi po 1/6 plus asaba. Ang 1/6 plus asaba kapag yung namatay, nakaiwan siya. Kapag mayroon ditong bint, sa kanya po sabihin na 1/6 plus asaba po. Kapag mayroong bint o bintu ibn, saka po tatanggap ang ama ng 1/6 plus asaba kapag bintu ibn. Okay, pagka bintu ibn or bint ang kanyang tagapagmana. So, ibig sabihin mga kapatid, nalito pa rin po kayo. Okay, tanong. Review lang. Tatanungin ko lang kayo, pag-isagot na lang po, pag-comment lang po. Kailan po magmamana ang ina ng 1/6? At kailan siya magmamana ng 1/3? Pakilagay po ang sagot. Gusto ko lang po masigurado. Kailan po siya magmamana ng 1/6? At kailan siya magmamana ng 1/3? Pakilagay po ang sagot. Pakilagay, kailan siya magmamana ng 1/6? At kailan magmamana ng 1/3? Pakilagay ang inyong sagot. Kailan siya magmamana ng 1/3 at kailan siya magmamana ng 1/6? So, tama po ang inyong sagot ngayon, Brother Nasruddin Maulana. Tama po. So, ang tanong, kailan magmamana ang ina ng 1/6 at 1/3? Pakisagot po kung talagang naunawaan ninyo. Kasi mayroon nagbigay ng 1/6. Kanina yung tinanong ko bakit 1/6 ang nilagay niya. So, ngayon gusto kong makita kailan siya magmamana ng 1/6 at kailan magmamana ng 1/3. Para yung mga bagong dating ay makita po nila. Kailan magmamana ang ina ng 1/6?
At kailan po magmamana ng 1/3? Pa-comment lang po ng sagot. Pakibigay po ang kanilang kondisyon. Kondisyon ng kanilang mana. Kailan magmamana ng 1/6 at kailan magmamana ng 1/3? Pag may anak, 1/6. Pag walang anak, 1/3. Kulang ang sagot, Brother Ismail. Kulang ang sagot. 1/6 pag may magmamana na anak o apo at may dalawang kapatid na kung walang magmamana na anak, apo at walang kapatid o isa. Okay? So tama. Brother Abu Farhana, dapat lagyan mo ng dagdag. At kung walang magmamana at may kapatid na may dalawang kapatid na magmamana, dapat ganun po ang sagot kasi meron pong opinion ng mga ulama diyan. Ang tamang sagot kay Brother Abu Farhana, dapat lagyan mo lang may dalawang kapatid na magmamana, dapat magmamana na ang ina ng 1/6 kapag mayroong anak at apo. Okay, mamatay at may kapatid na dalawa na magmamana. Tama ang sagot. 1/3 walang anak, pag may anak 1/6. Kulang ang sagot. Anak, bakit naghalo-halo na naman? 1/6 ang ina kapag may anak ang namatay at magmamana ng 1/3 kapag walang anak na magmamana. Kulang ang sagot. Brother Omar ibn Maryam, kulang ang sagot. Dalawa po ang kondisyon na binanggit ng Allah sa Quran sa Suratun Nisa. Kung kailan magmamana ng 1/6 at kailan magmamana ng 1/3 ng ina. Dalawa po ang binanggit ng Allah sa Quran. Dalawang kondisyon po. Medyo nakalimutan nyo lang. Nakalimutan. Okay. So, para po hindi po makuha yung oras natin, so, hayaan nyo po muna na ulitin ko po. Na ulitin ko po para po sa lahat na bagong dating. Ulitin ko po. So, okay lang. Congratulations po sa mga sumagot. Magmamana na ang ina ng one kondisyon. Walang at ina at okay, 1/6 pag may okay. So, hayaan niyo po muna ulitin ko mga kapatid. So, burahin ko na po muna itong sa taas. Tingnan niyo po na mabuti ha. Pagmamana po ang ina ng 1/6. Unahin natin ang 1/6. Kapag ka itong namatay, ay mayroong anak. Mayroong anak na magmamana. Kapag kayong namatay, mayroon siyang anak, lalaki man o babae, 1/6 ang mana ng ina. Basta mayroon yan ha. Basta may anak yung namatay na magmamana. Take note, magmamana, 1/6 ang mana ng ina. Paano kung walang anak, Ustad? Silipin natin sa apo. Kung mayroon siyang apo na magmamana, lalaki man o babae, 1/6 pa rin ang mana ng ina. So tingnan nyo, kailangan may makita tayong anak o apo na magmamana. Kahit lalaki o babae, 1/6 ang mana ng ina. 1/6 ang mana ng ina. Yan ang unang kondisyon. Kinakailangan mayroon yan. Kasi pag mayroon yan, 1/6 ang mana ng ina. Walang anak, silipin mo kung may apo. Pag may apo, 1/6 pa rin. Pangalawang kondisyon, may dalawang kapatid ang namatay. May dalawang kapatid ang namatay.
Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. May dalawang kapatid ang namatay na magmamana. Di ba sinabi ko po, magmamana. Dapat po, lagyan niyo po yung salitang magmamana po. Kasi maaari po na darating po tayo sa pagkakataon na may dalawang kapatid pero hindi naman magmamana. So, hindi apektado ang mana ng ina. Kapag may dalawang kapatid ang namatay na magmamana, 1/6 pa rin ang mana ng ina. Okay? Malinaw po? 1/6 pa rin ang kanyang mana. Ngayon. So, malinaw na po ba sa inyo na ang mana ng ina ay 1/6 kapag kayong namatay ay may anak o may apo na magmamana? O kaya ay may kapatid na dalawa ang namatay na magmamana. Basta dalawa po. Kasi kung isa lang po ang kapatid dyan, hindi po 1/6 ang kanyang mamanahin. Malinaw po? Inshallah malinaw. Ngayon, kailan sa tatanggap ng 1/3? Dalawa lang ang kondisyon mga kapatid. Dalawa lang. Tatanggap silang 1/3 ang ina kapag ka walang anak, walang apo na magmamana, walang dalawang kapatid. Kailangan wala lahat yan. Tatanggap siya ng 1/3. Malinaw po? Tatanggap siya ng 1/3 kapag ka walang anak yung namatay, wala rin apo na magmamana, lalaki man o babae, wala lahat. Wala rin dalawang kapatid ang namatay na magmamana, 1/3. Paano kung mayroong isang kapatid yung namatay na magmamana? 1/3 pa rin. Kasi isa lang naman yung kapatid niya. Kailangan kasi dalawa eh. So 1/3 ang kanyang mana. So dalawa po ang sisilipin ninyo sa mana ng ina. Kailan siya magmamana ng 1/6 at 1/3? Sisilip po kayo sa kanyang anak at sa kapatid ng namatay. Dalawa po ang inyong sisilipin. Okay? So halimbawa, kung ang namatay nakaiwan ng at saka bint. Tingnan nyo ha. So, ang bint dito mga kapatid, tatanggap ang bint dito ng 1/2. O, may anak, di ba? So, dahil may anak yung namatay, tatanggap ang kanyang ina ng 1/6. Malino po? Bint, 1/2. Nanay, 1/6. Okay? Next na tanong. Then, mayroong binto ibn. Binto ibn. So, ang binto ibn dito, 1/2. Tama? Kasi mag-isa lang niya. Kung walang buhay sa taas niya, ang mana niya kagaya ng mana ng kanyang magulang, bint. Okay? O kagaya ng mana ng kanyang tita, yung bint. So, 1/2. So, magkano ang mana dito ng ina? 1/6. Bakit? Kasi mayroong tagapagmana sa baba na apo. 1/6 pa rin. Kasi bakit? May apo na magmamana eh. Okay. Paano kung ibn? Ibn. So, nakuha natin kahapon. Ang ibn asaba. Sa kanya po yung matitira. Tama? So, magkano po yung sa ina? 1/6 pa rin. Bakit? May anak yung namatay na magmamana. Malinaw po? Okay. Palitan natin. Paano kung ang nanay, mag-isa lang niya, siya lang pang tagapagmana, ganyan. So walang anak, mag-isa lang niya, ano pa bang ibibigay natin? 1/3. Tama po. Paano kung may ibnu bint, apo na lalaki galing sa babae? Siyempre, hindi po magmamana yan. Hindi po ba napag-aralan natin na ang apo na galing sa babae, hindi po magmamana. Lahat ng apo na galing sa anak na babae, hindi po magmamana. Lahat ng anak ng babae na ito, na apo, hindi po yan magmamana. Bakit? Galing sila sa babae. Kaya hindi magmamana yan. So magkano ang mana ng ina? 1/3 pa rin. Kahit na may apo, pero hindi po counted yan. Hindi po siya counted. So ganun pa rin, 1/3 pa rin ang kanyang mamanahin. May apo nga, pero Dawil arham, ang tawag dyan, hindi rin magmamana. So 1/3 pa rin ang kanyang mana. Halimbawa, mayroong kapatid. May kapatid yung namatay na isa. Basta importante, ilalagay ko lang po yung para po yung senaryo, para makita po ninyo. Ngayon, sabihin natin magmamana ito. Magkano ang mana ng ina? 1/3 pa rin. Bakit? Isa lang yung kapatid dyan eh. Nakuha nyo? 1/3 pa rin. Bakit? Isa lang yung kapatid. Pero kung mayroong dalawang kapatid dyan, tapos binigyan natin ng mana,
So dito, ang nanay po tatanggap ng 1/6. Bakit? Kasi may dalawang kapatid na tumanggap ng mana. Huwag nyo na po munang itanong kung magkano po ang mana ng kapatid dito. Saka na po yan. Ang importante, makita nyo po yung senaryo kung paano po sila bibigyan ng mana. So, ang nanay, tatanggap ng 1/6 pagka yung namatay walang anak at walang apo. Oo, kahit na napakalayo ng apo. Ibn. Then magkano ang mana ng apo dito na apo sa tuhod? Ang kanyang mana ay Asaba bin Nafs. Magkano ang mana ng ina? 1/6. Bakit 1/6? Dahil mayroon to. 1/6. Pero kung wala yan, 1/3. Ngayon, kanina tinanong ko kayo, ito pong tanong ko kanina, Ab at saka so automatic yan, tatanggap po ang ina dito ng 1/3. Simple lang, 1/3. Bakit 1/3? Walang anak, walang kapatid. 1/3 agad ang sa ina. Naintindihan? Kaya 1/3 sa ina kasi bakit? Walang kasama walang naging dahilan para mabawasan ang mana ng ina. Walang anak, walang kapatid, walang bint, walang bintu ibn, walang ibnu ibn, walang ikhwa, walang akh, walang kapatid. 1/3. So ganun lang po kadali. Pero kung dalagyan natin dito ng bint, so tatanggap yung bint dito ng 1/2, tama? So dito, dahil dyan, ang tatanggapin ng ina dito 1/6 na lang dahil sa bint. Okay? Kung dadagdagan pa natin ng isa pang bint, nakuha na po natin kahapon yan, kaya hindi po kayo malilito. Maliban po sa mga bagong dating. So, 2 bint, tatanggap po ng 2/3. Tama po ba? So, ang nanay, 1/6 pa rin ang kanyang mana. Bakit? May anak kasing namatay. So, 1/6 pa rin dahil may anak yung namatay. Hindi natin titingnan anong kasarian, lalaki man o babae ang anak, 1/6 pa rin ang sa ina. Basta magmamana. So inshallah malinaw po kung kailan po magmamana ng 1/6 at 1/3 ang ina. Silipin nyo lang po kung may anak ba yung namatay o kapatid. Okay. Next, papaliwanag ko po kailan po magmamana ang ama. Yung ama nung namatay. Kailan po magmamana ang ama nung namatay? So tandaan nyo po, ulitin ko po. Wait lang po sandali lang. Okay, tingnan nyo po. Tingnan nyo na mabuti Kailan po ano naman po ang mana ng ama? Ang mana po ng ama, mga kapatid, tingnan nyo po. 3. Ilalagay ko lang po yung mana niya. 1/6 muna. 1/6. Okay? Kapag kayong namatay, mayroong namatay, tapos mayroon siyang ama, Ab. Tatanggap siya ng 1/6, simple lang. Kapag kayong namatay, mayroon siyang anak na lalaki, Ibn. Kapag kayong namatay, mayroon siyang anak na lalaki, ang kanyang mana, 1/6. Okay? Ang mana nung tatay, 1/6. Bakit? Silipin nyo lang. Basta may lalaki sa baba, lalaki. Walang lalaki na anak, tingnan nyo, baka may lalaki pa sa baba, Ibn, apo. Yung apo na galing sa lalaki. Pero kung apo na galing sa babae, wag niyo pong pansinin kasi hindi naman magmamana yun Ang tinutukoy natin dito sa baba, yung mga anak at apo na magmamana na puro lalaki. Basta may lalaki, 1/6. 1/6 lang. Halimbawa, ang magmamana Ab at saka Ibn. Tama? So paano po yung mana niya? Ang Ab dito 1/6 lang. 1/6 lang. Yung Ibn, Asaba. Sa kanya po mapupunta yung matitira. So magkano po ang kanyang mamanahin dito? Ang Ab dito magmamana po ng 25,000. Tama po ba? Magkano matitira sa 150,000? 125,000. Mapupunta lahat sa anak. Ganyan lang po. Nakuha niyo kung paano binigyan ng mana? 1/6 lang kasi may anak na lalaki ang namatay. Okay. Paano kung may Ibn? Ibn. Magmamana ba yung Ibn? Hindi po magmamana yan kasi mayroong Ibn.
hanggat buhay ang ibon, hanggat buhay ang lalaki sa taas, hindi po magmamana ang apo. Hindi po magmamana ang apo. Malinaw po? Okay, so bigyan pa natin ng isa pang halimbawa para po malinaw. Halimbawa, mayroon pong ab plus ibno, ibn. So wala pong magbabago. Ang ab dito 1/6 pa rin. Ang ibno ibn dito, asaba. Sa kanya pa rin na matitira, asaba bin nafs. So mas malakas kasi ang anak kaysa sa ama pagdating sa asaba. Intindihan? So magkano pong mamanahin? Ganun pa rin. 25,000, 25k. Ito naman 125k. Sa kanya kasi matitira. So ganyan po ang itsura. So ulitin ko. Ang mana po ng ama 1/6 lang. Wala na pong dagdag, 1/6 lang. Kapag kayong namatay, mayroong anak na lalaki o apo na lalaki na magmamana. Yun lang po. 1/6 lang ang kanyang mamanahin. Okay? Pangalawang mana ng ama, dito po nalito yung iba. Dito po nalito ang iba. So, pangalawa, na mana niya, tatanggap siya ng 1/6 plus. Okay, tingnan nyo, plus. Asaba. Asaba bin nafs. Tatanggap siya ng 1/6 plus sa kanya pang matitira. Kailan mangyayari ito? Kailan ito mangyayari? Mangyayari yan kapag kayong namatay, nakaiwan siya ng anak na babae. Ibig sabihin mga kapatid, ang anak lang nung namatay, babae lang. Ang kanyang anak ay babae lang. Babae lang po ang kanyang anak. O kaya ay mayroong apo na babae. Bintu ibn. So ito wala na po yan. Hanggat may masisilip kayo na babae, anak o apo na magmamana na babae, ang mana po ng tatay 1/6 plus asaba. Simple lang po sisilipin nyo. Kung may babae sa baba. Kapag may nakita kayong babae sa baba, automatic 1/6 plus asaba. Ganun lang po kadali. 1/6 plus asaba. Halimbawa, ab, may magmamana na ab, at saka bintu ibn. Bintu ibn. So magkano po ang mana ng ab dito? Ang mana po ng ab dito mga kapatid ay 1/6 plus asaba. 1/6 plus asaba. 1/6 plus asaba. Bakit? Kasi may babae na magmamana na apo nung namatay. So ang bint dito magmamana siya ng 1/2. Kasi wala siyang kasama. Mag-isa lang niya. Okay, so magkano pang mana ng tatay ngayon? So ang mana ng tatay ngayon, tatanggap siya ng 25,000 plus matitira, kalahati 75,000. So ang matitira niya ay magkano? 50,000. So plus 50,000 plus 50,000. So ang total na tatanggapin ng ama dito ay 75,000 1/6 plus asaba. So parehas sila na tatanggapin ng anak na babae na pera. Okay, kailan nangyayari ang 1/6 plus asaba? Para sa mga nalito kanina, pag yung anak nung namatay babae o kaya ay apo na babae. Walang lalaki po, wala pong lalaki. Yan lang pong titingnan nyo. Kasi kung may lalaki, halimbawa, okay, ganito po. Tingnan nyo ha. Ito ang tanong. Ab, bint, at saka ibn. Okay, tingnan nyo ha. Magkano po ang mana dito ng ng ab? 1/6 lang. Alam nyo kung bakit 1/6 lang? May ibn. Nakita natin agad yung ibn. Pero magkano yung mana nitong dalawa? Ang mana nitong dalawa asaba. So sa kanila mapupunta yung matitira. Asaba bil ghair. Paano yon? So ngayon, ang mana ng ama dito, 25,000 ang 1/6. So magkano natira? 125,000. Tama. I-divide mo na lang ito sa kanila. Ito 1, ito 2. 1:2. 1:2. So divide mo lang sa 3 ang 125,000. So magkano po yun? 125,000 divided by 3. So mayroon po siyang 41,000 po. So 41,000 ang tatanggapin ng anak na babae. 667. At yun namang lalaki, imumultiply mo sa 2, tatanggap ng 83,000
3.33.33. Yan po ang kanyang mana. Okay, so inshallah malinaw po. So ngayon, meron akong tanong ulit. Kung malinaw na po. Walas pa. Meron pa palang isa na hindi ko na ipaliwanag. Last na po na mana ng ama. At inuulit ko sa faraid po sa kaalaman tungkol po sa mana, nag-iisa lang po sa faraid ang pinagsasabay niya ang dalawa. 1/6 plus asaba. Tatay lang po. Tatay lang po ang kaya niyang pagsabayin niyan. So ngayon, ang huling mana, yung mayit na may namatay at mayroon siyang ab. Tatanggap siya ng asabalang. Asabalang ha? Kailan siya tatanggap ng asabalang? Kapag kayong namatay, walang anak, walang apo. Ganun ang kadali. Walang anak, walang apo. Lalaki man o babae, wala lahat. Pagka wala lahat, asaba. Halimbawa, may magmamana at saka ab. Dito po nalito yung iba. Tingnan nyo ha. At saka ab. Yung dito, siyempre, walang kapatid, walang anak. So 1/3. Walang anak, kahit ano, walang apo. Ano pa bang matitira? Sa kanya, asa ba? Ano pa bang hintay natin? Bakit ito siya bibigyan ng 1/6? Anong dahilan? Yung iba binigyan ng 1/6. Ba't mo binigyan ng 1/6? Wala namang anak na babae. Kaya mali ang 1/6. So ang tamang sagot, asaba lang. Bakit? Walang anak, walang apo ang namatay. Kaya asaba lang. Sa kanya lahat yung matitira. Okay, so ngayon, pa-comment po. Malinaw po ba mga kapatid? Malinaw po ba yung pinaliwanag ko? Pa-comment lang po kung malinaw ang aking tinalakay. Kung kailan magmamana ang ama ng 1/6, 1/6 plus asaba at saka ng asaba lang. At yung nanay ng 1/3 at saka 1/6. Pa-comment lang po kung naunawaan po ninyo. Pa-comment lang po. Bago po ako magbigay ng tanong. Patingin po ng comment ninyo kung naunawaan po ninyo ang ating tanong ngayon. Ay, ang ating pagpapaliwanag po ngayon. Patingin po ng mga naunawaan po ba ng mabuti mga kapatid? Malinaw po ba yung tinalakay natin ngayon? Naiintindihan po ba yung tinalakay natin? Okay, alhamdulillah. Pag may tanong, pwede po kayo magtanong. Yung may katanungan, pwede po magtanong kung hindi po naunawaan. Okay, malinaw, alhamdulillah. Sana nga po masagot po ng mabuti mamaya. Inshallah, okay, malinaw, alhamdulillah. Okay, so ngayon, meron akong tanong sa inyo. Sumurahin ko na po. Sana po ma-perfect na po. Bago po ako lumipat sa lolo at saka lola, sana perfect na po yung isasagot ninyo ngayon. Kasi sa lolo at saka lola, medyo malilito na po kayo. Medyo may pagbabago po ng konti. So ito po ang tanong, panoorin po ng mabuti. Okay, ito po ang tanong. Pakisagot po. Pakisagot po. Ab. Okay. Ang sagot po, ab, ama, ina, anak na babae na 2, bint, bintu ibn, at saka ibnu ibn. Magkano po ang kanilang mana? Okay, pakisagot lang po. Sandali lang po.
Silipin ko pang sagot niya. Sandali lang po. Kanila po ang matitira, okay? So ito po ang sagot. So itong abdi ito mga kapatid, dahil mayroong lalaki, ha? Mayroong lalaki. Take note, may lalaki po, iban. So 1-6. May anak, 1-6. Dalawang bin. O, dalawang bin po. Alam niyo po yung dalawang bin. Tama? 2/3. So, wala po tayong kwan dito, 1-6 na tatanggap. Bakit? May kasamang kapatid dito. So, ibn at saka bintu ibn, baki, asaba. Asaba bil ghaib. Asaba bil ghaib. So, magkano po ang 1-6 ng ano? Magkano po ang 1-6? Tignan natin kung di ba ito. Okay? Ito po, 25,000. So, 1-6 po, 25,000. Dito po, 100,000. So, magkano po bawat isa sa kanila? Tag 50,000 po. So, 50,000. May natira po ba? Wala na pong natira. Kaya itong dalawa, wala po silang tatanggapin. So, yan po ang tamang sagot mga kapatid. Ito po ang tamang sagot. 1-6, 1-6. Dahil may anak na lalaki, kaya siya 1-6. Dahil may anak yung namatay, kaya siya 1-6. Dalawang anak na babae, 2/3. Dahil walang natira, so wala pong tatanggapin. Wala pong tatanggapin. Okay? So walang tatanggapin. So burahin natin. Okay, sagot. Ab, bintu ibn at saka bintu ibn. 4 na babae po. 4 po na anak na babae at saka 2 apo na babae. At isang ab. So magkano po ang mana? Ang ab dito tatanggap po siya ng 1-6 plus asaba. 1-6 plus asaba. Bakit? Tingnan niyo po, wala pong lalaki. Di po ba sinabi ko po sa inyo na kapag ka walang lalaki at babae lang po yung anak nung namatay, asaba plus 1-6 plus asaba po. Di po ba nakalimutan niyo po yun? 1-6 plus asaba po. So itong 4 na ito na babae, siyempre lahat yan sila, maghahati po sila sa 2/3. Tama? Itong bintu ibn apo na galing sa anak na lalaki, siyempre wala pong tatanggapin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nakumpleto na po ang 2/3. Tama? So nakumpleto na po ang 2/3. So magkano pong mamanahin? So 2/3 ay 150,000. So 100,000 sa kanila. Magkano pong bawat isa? Ang bawat isa sa kanila tag 50,000. Itong 4 na babae, tag 50,000. Kita nyo? So ito 25,000 sa kanya dahil 1-6, okay? Then may natirang 25,000 dahil may natira na 25,000, idagdag natin ng 25 sa kanya kasi 1-6 plus asaba po. Yan po ang sagot. Yan po ang tamang sagot. Okay? So silipin ko nga. Kita nyo po yung sagot? Yan po ang tamang sagot. So yung mga nagkamali, tingnan nyo po na mabuti. 1-6 plus asaba kasi wala pong lalaki. 'Di ba? Sinabi ko na po. Tingnan niyo po kung may lalaki na anak yung namatay. Okay? So 50 lahat yung ibn.
plus Asaba. Tama, Godofredo. 2/3. So, tama. Natumbok mo na rin, Brother Godofredo. So, kay Brother Gaddafi, Asaba ang tama. Ang tama. Asaba ang ama. Okay, 1/6. Then 50. Okay. 2/3. 25. Ay, o nga pala. Tama, hindi pala. Hindi 25. 50, 25 po. Naubos pala pagka gano'n. 25. 25. 25. 25. Yan po, yan. So, siya na po, hindi ko po napansin. Yan po ang, dinivide mo sa 4, so tag 25 po ang bawat isa sa kanila. Yan po, okay. So, tingnan ko ngayon kay brother, kay brother, Rafi, 2/3. So, 25 sa kanila, ang apo wala na makuha. Tama. Actually, tama yung sagot mo, Brother Gaddafi, pero inshallah, alam ko, naunawaan mo naman, napansin ko naman, nakuha mo. Kasi sinagot mo, yung tama naman yung sagot mo. Inshallah mga kapatid, bukas ay pang 5 araw na natin sa pag-aaral. So, babalikan po natin ito, plus kukunin na po natin ang lolo at saka lula. Kailangan na po natin makuha yung lolo at saka lula. So, sa ngayon, ay hayaan nyo po munang dito po muna tayo titigil. So, durahin ko po muna to. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, malawala pa naman yung araw natin. So, inshallah may paliwanag pa natin yung iba. So, ngayon, tanong. Ito po ang tanong. Mayroon pong exemption dito mga kapatid, mayroon pong exemption inshallah na tungkol sa mana po ng ina at saka ng ama, kung saan abangan po ninyo yung tinatawag natin na Umariyatain or Garrawain, yung tinatawag sa wikang Arabic na Umariyatain. Darating po tayo dyan inshallah, ipapaliwanag ko po sa inyo. Mayroon po kasing Umariyatain, exemption po sa mana ng tatay at saka ng ama, ay ng inang-ina nung namatay. Tinatawag nilang Umariyatain o Garrawain. At darating po tayo dyan inshallah, ipapaliwanag po natin. Isa po yun sa mga exemption na abangan po ninyo inshallah na kinakailangan ninyo maunawaan. So ngayon, last po na tanong bago po tayo magpaalam, bibigyan ko po kayo ng tanong. Okay. Entah screenshot kan. Tahu kan? Sige yan na. Ito 5. Okay, pakisagot po. Ay, yan din. Okay, pakisagot po. Ab, bint, bintu ibn, at saka ibnu, ibn.
So dito, ang sagot ninyo ay sino pong unang sumagot? Sa Ab, sabi niya 1.6 plus Asad. Ay, iba pala yan. Doon lang siya tama yung sagot kanina. So wala pa po sumasagot pala dito sa bagong tanong ko. Okay. So, pakilabas po ang inyong mga sagot. Okay lang naman, tuloy-tuloy pa rin ang COVID. Dito, tuloy-tuloy pa rin naka-quarantine. Alhamdulillah. Ito naman po ay pagsubok ng Allah. So last na tanong na po ito mga kapatid, din magpaalam na po tayo. Bukas po inshallah, i-review po natin to. Plus kukunin na po natin ang lulu at saka lula. Hindi po natin nakuha dahil medyo nahirapan pa po yung iba. So sapat na po ito. So huwag niyo pong kalimutan mag-take note. Mag-take note po kayo mga kapatid. Baka naghang na naman to. So, inaabangan ko po ang inyong sagot mga kapatid. Sa last na katanungan bago po tayo magpaalam. Nabigay-ben ka na. Nabigay-ben ka na. Ab, Bint to Ibn at saka Ibn. So, abangan ko po ang inyong sagot mga kapatid. Pangad ka dyan kapag. Kagulong bigay-ben. Pasensya nyo na po kung medyo Sige. Tatawa ka. ano po, medyo natagalan po tayo ngayon. At biyayaan nawa kayo ng Allah sa inyong pagsusumikap na matuto. Inshallah, makuha nyo rin to. Inshallah, makukuha. Basta review nyo lang. Balikan nyo lang yung video. Sige. Sige na may kaben ka na. Sige. Okay, so inabangan ko po ang inyong mga sagot. So si Brother Gotofredo ang unang sumagot. Brother Gotofredo, sabi niya ang tatay ay 25,000, 1.6. Tapos yung Om 25,000, tapos yung Bint ay kukuha ng kalahati. Tapos yung Bint to Ibn, ano ba yan? Masya Allah. Teka lang. Ay. Tignan natin, kaya mahina tayo sa calculator. Pangad ka. Natin. So 75, 100, 125, 125. Ano ba? 25,000. Okay, so si brother congratulations kay brother Gotofredo. Correct po ang inyong sagot. Masya Allah. Si Sister Yasnia, ang inyong sagot. 25,000. Kalahati po Sister Yasnia, hindi po 50 ang kalahati po ng 150 Sister. Ang kanyang kalahati po ay 75 po Sister Yasnia. Siguro baka hindi niyo po nagamitan ng calculator kaya po kayo nagkamali.
Okay. Ano siya malimig? So, okay. So, make sense dahil ayun. Okay. So, pakisagot na lang po, Brother Arif, ang sagot. Okay. So, kay Brother Abdul Nasir, 16161 Okay, perfect. Ano na? So, congratulations din po kay Abdul Nasir Abdul Karim. Mashallah, nakakatuwa po na marami na po sa inyo ngayon na magaling sa faraid. Kahit yung basic lang po. Yan lang po. Actually, yung napapanood niyo po ngayon, ito naman po talaga yung usually naiiwan nung namatay. Ay, naman sa'yo. Diyan lang po talaga umiikot. Yung mga akaapu-apuhan na yan, yung mga kalulululuhan na yan, ay minsan konti lang po yan. Pero tatalakayin po natin yan inshallah bukas. Congratulations kay Brother Abdul Nasir. Ngayon punta naman tayo kay Brother Jenas. Si Brother Jenas, ang kanyang sagot, 1-6 ang tatay. Okay, Brother Jenas, bakit mo sinabing 1-6 plus asaban? Silipin mo yung anak. Wala bang lalaki? Brother Jenas, wala bang lalaki? 1-6 ang nanay, 1/2, 75, wala na sa baba. Nako, kaya naman pala hindi mo nabigyan. Kasi dinoble mo kasi ang sa tatay. Hindi mo kasi nakita yung sa baba. Hindi nyo po nakita sa baba. Hindi ko lang nakita. Meron, sumagot na pala si Brother Ibn Omar Ibn Mariam, 1/6, 25,000. Ang nanay is 25,000, 75,000. Okay, perfect. Correct po kayo, brother. Mashallah, nakakatuwa. So correct po kayo, brother Omar. So napansin ko po, mashallah, talagang halos tama po ang sagot. Si Sister Yasnia, medyo nalito po yata si Sister Yasnia ngayon sa kanyang sagot. So yung mga bagong dating, yung mga nahirapan po, para po hindi kayo mahirapan at ma-follow po ninyo at maunawaan po ninyo ang faraid, magsimula po kayo sa simula. Mayroon po tayong first day, at saka second day, third day, at saka fourth day na po natin ngayon sa pag-aaral sa faraid, upang maunawaan po ninyo ang subject na ito, ang kaalamang ito. Nang sa ganun ay kahit papaano matuto po kayo. Asababil ngayon, okay. 6, okay, tama po, Brother Arif Saidin. Kaya lang po, hindi nyo naman po kasi kinukumpleto ang sagot nyo eh. So, alhamdulillah, bukas po inshallah magpo-post na lang po ako ng comment kung anong oras po talaga yung pag-aaral natin. Mag-announcement na lang. Bibigyan lang po ng announcement. Teka lang, bakit hindi ko pindot? Kay Brother Nasruddin, 1/6, 1/2 asababil ghair. Okay, tama, asababil ghair. So, correct. Nasruddin Maulana, congratulations. Mashallah, nakakatuwa. Na kahit na nag-effort ay marami naman natututo, alhamdulillah. Meron ka pala dun sa taas? Hindi ko napansin. Wala ko nakita na sagot mo dito na sinabi mo lang na exemption, pero hindi ka nagbigay ng sagot. Nasaan ang sagot mo? Sa ab at sa kaom, hindi mo naman binigyan ng sagot. Okay. So, inshallah mga kapatid, tatapusin na po natin dahil malapit na po ang Maghrib dito. So, sa mga nahuli po na pumasok, i-review nyo na lang po mga kapatid ang ating tinalakay ngayon. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong pagsusumikap na manood, mag-aral sa ating tinalakay ngayon tungkol po sa kaalaman sa mana, at naway maunawaan po ninyo na mabuti sa pagtatapos ng 10 araw po na ibinigay ko po sa inyo sa pagtuturo.
Brother, okay, may humabol. Si Umar 16 Ibn bil Ghair, mashallah. Tama po kayo, brother. Congratulations po, brother Ismail. Si ano naman, si Ismail Guri, mashallah, 16 1/2. Tama po, mashallah, perfect. Oh, so majority, so 90%, 95%. Naka-perfect po lahat yung yung mga estudyante ngayon. So hanggang dito na lamang po. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.